Putol ang titig ni Sir Harry sa kanya pero nangingisi lang siya. Wala rin naman siyang pakialam kahit pagtinginan pa siya ng mga pulis at ibang tao doon. Basta siya, masaya na nakakulong si Karil. Diyan ka na lang, Sir Harry. Ako na lang ang lalapit sa kanya. At bakit? Mainit ang dugo niya sa'yo. Sus, kapag nakita ka nun, mauulol na naman yun sa'yo. Si Emmanuel ang tingnan mo. Tinulak niya pa ito sa dibdib. Ngunit lalong naging matalim ang titig nito. Mahina siyang napahagikik. Dati ay natatakot siya sa titig nito pero ngayon, gustong gusto niya. Para bang pinagkakait siya sa kahit na kanino man. Bakit ko titignan ng lalaking yun? Kahit mabugbog pa siya sa loob ng kulungan, wala akong pakialam. Hinampas niya tuloy ito sa braso. Basta, diyan ka lang. Ayaw niya talagang makita ito ni Karil. Magmamakaawa na naman yun. Nagsalubong ang mga kilay nito at sumusukong pumayag. Wala naman itong choice. Parang ayaw pang pakawalan ang bewang niya. At ang titig ay hindi siya nilulubayan, ni hindi nga lumingon kung saan. Bilisan mo, 5 minutes. Kapag hindi ka bumalik, lalapit na ako. Madiing paalala nito, ngumisi siya at binigyan ito ng flying kiss. Alam naman niyang nag-aalala lang ito na baka saktan siya ni Karil, pero hindi niya hahayaan iyon. Hinding-hindi na. Palapit pa lang siya sa salday, tumalim ng titig ni Karil sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Aasik nito kagad sa kanya. Masaya ka na? Solong-solo mo si Harry? Witch! Inagaw mo lang siya sa akin. Wala siyang balak patulan ito kahit pilit pa siya nitong inaabot. Simple at tahimik niyang nilapag ang basket ng bulaklak sa harap ng selda. Ano yan ha? Witch? Bulaklak pang patayan na. Alisin mo yan. Ayoko niyan. Nakakuha na sila ng atensyon kakasigaw nito. Mukhang galit na rin ang mga kasama nito sa selda. Binaliwala niya lang. Bakit siya makikipag-usap sa multo na? No way. Makakalabas din ako dito. Ilalabas ako ni Jaguar. Humanda kayo sa pamilya ko. Muling banta nito. Hindi niya ito nilingon bagkus ay hinalughog niya ang bag at kinuha ang dalang kandila. Maging ang cute at maliit niyang lighter. Tahimik siyang umupo. Sinindihan ang kandila at tinayo malapit sa bulaklak. Anong kabaliwan to, Marian? Bakit may kandila? Buwisit ka, hindi pa ako patay. Sobrang lakas ng sigaw nito na naalerto yatang mga pulis. Muli siyang tumayo, pumikit at pinagsalikop ang mga palad. Rest in peace, Miss Karil. Ipagdarasal kita palagi. Tahimik niyang bigkas na lalong kinagalit ito at kung malakas lang ito, ay baka nasira na nito ang bakal na kulungan. Buwisit kang babae ka. Buhay ako, hindi pa ako patay. Pagwawala nito kaya naman lumapit pa ang isang pulis. Patago siyang ngumiti. Sobrang satisfied niyang nakitang nagwawala to. Magulo ng buhok at nalilisik ang titig. Masama ba siya kung ipagdiriwang niya ang kinahinatnan nito? Kulang pa nga yata sa dami ng kasalanan nito sa kanya. Ma'am, may problema po ba? Malanganing tanong ng pulis. Ikulong niyo din ang babaeng yan. Bakit ako lang? Malaki din ang kasalanan ng Maria na yan. Tamad niya itong tinignan, ngunit ngumiti naman sa pulis. Pasensya na po, dumalaw lang ako sa patay. Pakalmahin niyo po sana ang multo sa loob ng kulungan niyo. Mukhang hindi pa po natatahimik ang kaluluwa niya. Pinatamis niya pa ang ngiti na ikinalito ng pulis. Napakamot to sa batok, hindi na niya hinintay na sumagot agad na tumalikod. Binabaliwalang pagwawala ni Karil. Balang araw ang mga anak mo maghihirap, Marian. Sinusumpa ako, walang magiging masaya sa inyo. Hindi niya pinansin ang sigaw na yon. Hindi siya naniniwala sa sumpa. Mas may tiwala siya sa asawa niya na alam niya hindi magiging pabayang ama. Hindi pa siya nakakalayo ay sinalubong na siya ni Sir Harry. Madiin na naman ang titig sa kanya habang sinusulyapan ng relong pambisig. 5 minutes and seconds. Sabi ko 'di ba 5 minutes lang? Tsaka bakit ka nakangiti dyan? Napamaang siya. Paano mo nalamang 1 second sobra? Hindi yan accurate. Saka bawal bang ngumiti? Nilakihan niya pangiti ngunit napapikit nung takpan itong bibig niya at pilit pinipigilan siyang ngumiti. Don't smile, lalo na kung hindi akong rason. Naiinis na bulong nito. Ano ba, Harry? Nilayo niyang palag nito. Inirapan pero nanguso din. Napakaseloso mo, possessive pa. Bawal ba mag-celebrate? Tinasa niya ito ng kilay. Seryoso pa rin ang titig nito. Siya na ang kusang lumapit at humilig sa dibdib nito. Agad namang umikot ang mga braso nito sa bewang at likod niya. Sorry na, kasi naman masaya lang ako nakakulong na si Karil. Tiningala niya ito, bumuntong hininga niya ito at inayos ang ilang hibla ng buhok niya nga sa muka. At hindi na siya makakalabas kagaya ni Albert. Wala nang mananakit sayot sa mga anak natin, Kuting.
Dumukwang pait at pinatakan siya ng halik sa labi. Agad siyang ngumiti. At sa'yo din po, Sir Harry. Pabulong itong magaspang na umungol. Bakit may po? Ngumisi siya. Ayaw mo ba? Hindi ba masarap pakinggan? Napapikit ito at mahinang nagmura. Ipaalala mo sa akin nasa presinto tayo, kuting. Dinikit niya ang ilong sa dibdib nito. Inamoy ang pabango nitong amoy lemon talaga at ang sarap sa ilong. Bahagya niyang kiniling ang ulo at may damit ito na pasimple niyang kinagat ang maliit na korona ng dibdib nito na muntikan na nitong kinamura ng malakas. Kuting, huwag mong subukan ng pasensya ko. Nagtitimping bigkas nito. Lumayo siya ng bahagya sa asawa at kinagat ang ibabang labi upang supilin ng ngiti. Magrereklamo pa sana ito ngunit pareho silang napalingon kay Jesusan na lumapit. Ma'am, sir, nandito din po pala kayo. Nahihiyang pagbati nito. Bigla niya naalala ang pagsampal dito. Hindi pa siya nakakahingi ng tawad. Ha? Anong ginagawa mo dito, Jesusa? Pasensya nga po pala noong nasampal kita. Inayos dito ang suot na salamin at maliit ng ngumiti. Okay lang po, ma'am. Naintindihan ko naman po. Ninalo ko po si Sir Emmanuel. Baka wala nag-asikaso sa kanya, ma'am. Magtatagal pa po ba siya sa kulungan? Inosenteng tanong nito. Nagkatingin na sila ni Sir Harry. Kumibot ang labi ng asawa niya at alam naman niyang mainit ang dugo nito kay Emmanuel. Fine, iaatras kong kaso sa kanya. Agad na desisyon ng asawa niya. Namilog ang mga mata ni Jesusa. Hala, talaga po. Salamat po, sir. Kawawa din po kasi at walang dumadalaw sa kanya. Mukhang hindi pa naman siya sanay sa ganitong lugar. Umismid ang asawa niya. Tss, huwag kang maawa dyan. Nagpapanggap lang yan, nakakaawa para dalawin mo. Bantayin mo mabuti pero mag-ingat ka rin. Baka bukas bigla ka nalang pakasalan ng mokong na yan. Natigilan si Jesus at nilingon tumititig sa kanila. Pasimple niyang tuloy kinurot ng asawa sa tagiliran nito. Ibubuking pa nito si Emmanuel. Hindi naman po siguro, sir. Natural lang po mabait si Sir Emmanuel. Saka mo na sabihin yan kapag nakalabas na siya ng kulungan at nahahawakan ka na. Makahulugang sagot ng asawa niya. Mali siyang nanguso. Sa titig pa lang noon ni Alejandro kay Jesus ay alam niyang posibleng nakuha ni Jesusa ang atensyon ng kaibigan niya. Kinuha pang sekretarya. Basta, wag mo na munang iwan si Jesusa. Hintayin mo nang makalabas. Wala naman siguro magagalit, hindi ba? Wala po, ma'am. Ibig kong sabihin, wala po akong boyfriend at maintindihan ng anak ko kung gagabihin ako. Agad siyang tumango kay Jesusa. Iniwan din nila ito at hindi na tiningnan si Emmanuel. Baka magselos na naman ang asawa niya kapag pinilit niya pa. Tumawag din naman ng lawyer si Harry para iatras ang kaso kay Emmanuel kahit wala naman talagang kaso. May utang ka sa akin, paalala nito noong nasa biyahe na sila. Nakatagilid siya at nakatitig sa asawang nagmamaneho. Hawak niya isang palad dito at minamasahe yun. Mali, gumagawa siya ng malit na bilog sa palad nito gamit ang daliri niya. Meron po ba? Inosente po ako, Sir Harry. Sensual niyang bulong dahilan upang dumiin ang hawak nito sa manibela at magmura. Mabilis nitong ginilid ang sasakyan sa kalsada. Muntik pa siyang matawa nung harapin siya nito at sunggaban ng halik. Sinagot niyang halik nito at kumapit sa balikat ng asawa. Narinig pa niyang pagkalas dito sa kanyang seatbelt at pagbuhat nito sa kanya patungo sa kandungan nito. Napapikit siya sa klase ng halik ng asawa niya. Tipong uubusin na naman ang mga labi niya. Napatingala siya at awang ang mga labi sa ginagawa ng asawa. Bumigat ang paghinga at walang hiyang katawan niya ay kagad na nag-init. Nakalimutan na niyang maaga pa at nasa gilid sila ng kalsada. Ang focus ng katawan niya ay sa init na binibigay ng asawa. Namula din ang mga pisngi niya matapos mapansin ng traffic enforcer ang nasa labas. Shit, kuting ko. Namimigat na bigkas nito. Nakakahiya nga na sa kalsada sila inabutan, tapos kakatukin pa ng pulis. Muling kumatok ang traffic enforcer kahit nataranta siya. Sir Harry, may pulis. Ano sasabihin ko? Umuungol na protesta ang asawa niya. Ramdam niya si babang pamumukol nito pero wala siyang magawa. Nakakahiya namang paghintayin ng pulis, hindi ba? Alangan namang sabihin nilang, sandali lang, kakadyot lang sila. Sandali lang, hindi pa tapos, mamaya na lang? O sandali lang, nasa kalagitnaan pa sila ng pagniniig. Namula lalong mga pisngi niya sa naisip. Bahagya niya ng tinulak sa Sir Harry. Maras pa itong huminga, ngunit walang magawa kundi i-zipper muli ang dress niya. Maingat pa siyang tumayo kahit inayos nitong suot niya. Inalalayan pa siya nito paupo muli sa passenger seat at talagang inayos ang seatbelt niya. Kahit pa lumalakas ng katok ng traffic enforcer. Kinagilap niya ang bag at kinuha ang lipstick niya at compact mirror. Nagkunwaring naglalagay ng lipstick habang binababa na ni Sir Harry ang bintana.
Sir, hindi po ito parkingan. Ano po bang ginagawa niyo at tagal niyang ibaba ang bintana? Kunot nung tanong ng traffic enforcer. Sumili pa ito kaya't nginitian niya pero nahuli siya ni Sir Harry. Naanguso na lang siya nung sumama ang titig ng asawa niya. Sorry, tinotopak ang brake. Tinabi ko na muna tinayos, rason ng asawa niya. Nakahinga siya ng maluwag. Napakagaling magsinungaling. Ganun po ba sir? Pwede na po ba ngayon? Baka maaksidente po kayo. Mag-taxi na lang po muna kayo tapos ipakuha na lang ng truck ang sasakyan. Suwestyon pa ng pulis. No, okay na. Gumagana ng sasakyan. Naayos ko na. Ay, hindi po sir. Delikado pong ganyan. Abala pa sa kalsada kapag naaksidente kayo ng misis nyo. Tatawag po ako ng taxi para makauwi na kayo. At talagang tinaas pa nitong kamay para tumawag ng taxi. Napakurap siya habang mahinang napamura si Sir Harry. Ang ending ay magko-commute sila. Pinalabas sila ng pulis at pinagbuksan pa ng pinto ng taxi. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis. Si Sir Harry ay nagsasalubong ang mga kilay at malamang hindi natutuwa. Dapat pala hindi na muna niya inakit at tinintay na makauwi na lang sila. I'm sorry Kuting, guilty na bigkas nito noong nasa loob na sila ng taxi. Humilig siya sa dibdib nito. Ayos lang, kasalanan ko naman. Niyakap siya nito tinalikan sa ulo. Nakatitig pa siya sa rearview mirror. Pero nangunot nung matapos mapansing pamilyar sa kanyang driver. Napasulyap din ito sa kanya't bahagyang namilog ang mga mata. Marian, gulat na bigkas nito. Ramdam niya pagiging protective ni Sir Harry nung humigpit ang yakap nito. Kilala mo yan? Bakit tinatawag ka niya? Bulong na tanong ni Sir Harry. Napakapit siya sa damit ng asawa. Lumamig ang titig niya sa lalaki na tumawa na tila tuwang-tuwang nakita siya. Humalakhak ito habang siya hindi makangiti. Naalala niya tuloy ang pagyayaya nito sa kanya nung wala ang tita Alma niya. Kumalabog ang dibdib niya at gusto na lang niyang lumabas sa taxi na yon. Titig pa lang nito ay nandidiri na siya. Bumaba na tayo Sir Harry. Bulong niya pabalik sa asawa. Hindi na siya komportable sa sakyang iyon. Nandito ka lang pala Marian. Hinahanap pa naman kita. Hiwalay na kami ng tita mo. Hindi siya nagkakaanak. Ayaw ko na sa kanya. Kung alam ko lang na nasa paligid ka lang, ikaw na lang sanang niligawan ko. Nakarami na sana tayo ng anak ngayon. Stop the car! Galit na tura ni Sir Harry. Ramdam niyang galit nito. Umiikting ang pangat na nilisik ang titig kay Raul. Si Raul na dating karelasyon ng tita Alma niya. Swerte mo lang at nakuha mo yang si Marian. Natigil ito noong haklitin ni Sir Harry ang kwelyo ng damit nito. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, itigil mong sasakyan. Galit nitong utos muli. Kumapit pa rin siya sa damit ng asawa habang namimilog ang mga mata ni Raul sa gulat. Kahit sa gitna ng daan itinigil nitong sasakyan. Hindi niya rin napigilan si Sir Harry nang bigla itong lumabas. Lumapit sa driver area at walang babalang nilabas doon si Raul. Sabay na malakas na suntok. Napatili siya nung muli itong suntukin ng lalaki. Sino ka bang loko ka ha? Laban pa rin ni Raul. Kita niya lalong umiting ang panga ng asawa niya at malakas na higitin patayo ang natumbang si Raul. Sinandal nito sa sakyan at kagad na sinakal. Ako lang naman ang asawa ng babaeng pinagnanasaan mo. Susungkitin ko yung malalaking mga mata mo para hindi ka na makatingin pa ng babae. Gago! Galit itong asik at tingin niya ay madudurog nitong leeg ni Raul na noon ay halos magkulay ube na sa kawalan ng paghinga. Sir Harry, baka mapatay mo siya! Nag-aalalang sigaw niya at pilit tinatak ang braso ng asawa. Lumakas ang busina ng mga sasakyan. Pero kinabahan siya nang marinig ang ugong ng sasakyan ng mga pulis. Bitawan mo na, Sir Harry! Muling pakiusap niya sa asawa, kaya lang namilog ng mga mata niya sa poses na umikot sa kamay ng asawa bago pa man ito mabitawan si Raul. Sa presinto ka na magpaliwanag, malamig na bigkas pa ng pulis at tatakin si Sir Harry. Imbis na makauwi na bumalik sila sa presinto, kung kanini parang dumalaw, kaya ni mukhang sila pang makukulong. Sinakal ako, Chief. Gusto akong patayin. Wala naman ako masamang ginagawa. Iyak na paliwanag ni Raul na himalang nakahinga pa. Pinaliitan niya ito ng titig. Matalim din ang titig ng asawa niya dito. Tss, sinungaling. Binabastos mong asawa ko ng salita mo. Hindi ko palalagpasin yun. Muli niyang hinilang damit ni Sir Harry. Nung kamunti ka na naman itong suntukin si Raul. Huwag kayong maniwala, Chief. Nagdadrive lang ako. Ang asawa niya umaakit sa akin noon pa. Apela ni Raul na kinagulat niya. Napatayo tuloy siya at namewang. Hoy Gorang, kahit kailan hindi kita inakit. Diyos ko, mas lamang pa sa yung kuko ng asawa ko. Ang sabihin mo, crush mo lang ako Marian. Mayabang na konklusyon nito. Ma-high blood yata siya dito. Hindi siya nakatiis at malakas tong sinampal na ikinabigla ng mga pulis. Ma'am, Kiri,
Sabay na bigkas ng mga itot ni Sir Harry habang si Raul ay natulala hanggang sa unti-unting ngumawa. Kalalaking tao, iyakin. Nagsasaya lang tayo ng oras dito, Chief. Kakasuhan ko na yan. Ikulong nyo. Baling niya dito sa pulis na napakamot sa batok. Ma'am, baka po kayo ang makasuhan. Kayo pong nananakit. Paalala nito. Humalokip-kip siya. Nakakainis. Marahan siyang hinatak sa bewang ni Sir Harry at muling pinaupo. Calm down, Kitty. Padating ng abogado, huh? Kakainis siyang mukhang larva, caterpillar na lalaking yan. Reklamo niya sa asawa. Hinarap siya nito tinabingan ang bulto ni Raul. Huwag mong titigan, baka may maging kamukha sa limang baby. Bulong pa nito, napalabi siya. Huwag naman sana. Magpapabayad po ako ng 1,000,000 para sa damages, Chief. Kita niyo namang sinakal ako tapos sinampal pa ako ng asawa. Agrabyado po ako dito. Dinig niyang kwentong nakakaawa ni Raul. Umismid siya. Lugi na ba ang talyar nito at naging driver na at nalilimos pa ng pera? Nanliliit ang titig ng asawa niya dito. Hindi na siya magtataka kung mamay matutumba na lang sa daan si Raul. Sir, sorry, natagalan. Si attorney na raw ang bahala. Si Marcos nakadarating lang. Agad na kinalasan ng posa si Sir Harry nung kausapin ng pulis ang attorney sa cellphone. Paanong 1,000,000 ko? Habol pa ni Raul. Sandali, bakit niyo ako pinoposasan? Bulantang na sigaw nito. Kumuha ka na ng abogado mo. Malamig na sagot ng pulis bago ito hilahin at ipasok sa selda. Hinapit siya ng asawa. Sinabi mo na sana sa akin noon pa, sinong dapat kong habulin at ipakulong? Yumakap siya dito. Wala ni yata. Bakit ni yata? Sino pa? Napangisi siya. Parang kahit sinong kaaway niya at kahit siya pang may kasalanan, ay hahanapin at paparusahan ng asawa niya. Akala ko makukulong ka na. Sayang, napabaling sila kay Emmanuel. Malaya na rin ito. Sa gilid nito'y si Jesusa na bahagyang nakayuko. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Huwag ka na ring lumapit sa pamilya ko. Banta dito ng asawa niya. Ngumisi si Emmanuel at hindi pinansin si Sir Harry. Siya ang hinarap nito. Salamat, Marian. Isasuggest ko kay Jaguar na idala na lang sa abroad si Karil at sa mental hospital doon ilagay. Kailangan niya ng matinding gamutan. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya manggugulo sa inyo. Pangako nito bago sila lagpasan. Napataas pang kilay niya matapos mapansing hawak nito sa kamay si Jesus at tila-hila palabas ng presinto. Masaya siya para dito kung liligawan nga nito si Jesusa. Sana si Jesusa na ang para sa kaibigan niya. Totoo rin ang sinabi nitong aalisin na sa bansa si Karil. Sinadya pa sila ni Jaguar sa mansyon noong sumunod na linggo. Thank you, ipapagamot siya pero ayaw na naming umasang gagaling siya. Ayoko maniwala noon na may sakit sa pag-iisip ang kapatid ko. Pero hindi normal na nababaliw to kay Harry. Sinalyapan niya ang asawang nakatayong nakahalokip-kip. Malamang pinapatay na naman ito sa isip si Jaguar. Sobrang layo na nga niya sa lalaki para hindi ito magselos. Salamat pero sana hindi na siya makatakas. Huwag na sanang umabot pa na magkaroon siya ng ikatlong mukha niya. Diin paalala niya. Mahina itong natawa. Pasensya na talaga. Sobrang mahal niya lang si Harry at hindi kinayang dalhin ng isip niya. Namayan niyang katahimikan nung sabihin nito yon. Nakakabaliw nga sigurong pag-ibig kung sobra-sobra at may kasakiman. Kailangan yatang balance din kapag nagmahal. Marian, gusto pa rin kita. Biglang bigkas nito na kinalaki ng mga mata niya. Naalertong asawa niya at isang iglap lang ay hawak na rin nito sa kwelo si Jaguar. Anong sabi mo? Huwag mo sabihing susunod ka sa yapak ni Karil. Nanggagala-iting tanong ni Sir Harry. Napatayo na siya at pinipigilan na naman to. Mahirap na't baka sa presinto pa sila humantong. Sir, makikita ka ng mga bata. Paalala niya dito, ngumisi si Jaguar. Magkaiba kami, alam kong i-manage ang pagkagusto ko kay Marian. Isasantabi ko muna, gigisingin ko na lang kapag biyuda na siya. Sumadsad ito sa sahig at napaigig sa sakit noong malakas na suntukin ng asawa niya. Shit, ang hirap mo namang biruin Roosevelt. Reklamo nito at nangingiwing hinawakan ng panga. May energy pa itong kamao ko, baka gusto mo pa. Hamon ng asawa niya. Natarantang tumayo si Jaguar at nagmamadaling lumabas. See you next life na lang, Harry. Sigaw pa nito noong makalabas. Huwag kang magpapakita sa akin, gago. Sigaw din pabalik ng asawa niya. Ha? What's gago, daddy? Masarap ba yon? Namilog ang mga mata na tanong ni Mika, pababa ng hagdan. Pasimpleng hinampa sa Sir Harry. Hindi ka nag-iingat, ikaw magpaliwanag dyan. Mahinang angel niya dito bago ito iwanan sa sala. Kitty, tulungan mo ko. Habol nito pero sinamaan niya ng tingin. Mama, ano yung gago? Simig na mukhang narinig din ang sigaw ni Sir Harry. Ngumiti siya sa mga to. Tanungin yung daddy niyo.
Sabay na bumaling ang dalawa kay Sir Harry, tumawa ng alanganin ng asawa niya. Flavor ng milk tea yun, babies. Masarap. Pagsisinungaling to, nagkinailing niya habang pakit ng hagdan. Really, Daddy? Order tayo ng gago, Daddy. Masiglang boses yun ni Mika. Gusto ko rin ng gago, Daddy. Si Chloe. Bigyan din natin ng gago. Request ni Mika at nasapon niya ang noo. Diyos ko, baka ibang gago mapunta sa mga to. Wag naman sanang gagong lalaki.